Habang naghihintay kami sa loob ng isang restaurant ni Jessa, pakiramdam ko hindi na ako mapakali talaga. Excitement at kaba ang nararamdaman ko dahil sa makikita na namin ang mayaman na mapapangasawa ng kaibigan namin na si Raimunda. Shelo, ano kaya ang itsura ng mapapangasawa ni Raimunda? Curious na tanong ni Jessa. Malamang gwapo yun at isa pa sabi niya, di ba may lahi raw? Talaga, oh my gosh, malamang malaki yun, malokong salita ni Jessa at tumawa ng mahina. Sa muling pag-angat ko ng mukha doon banda sa may entrance, pakiramdam ko nag-slow motion ang pagpasok ng isang napakagandang si Raimunda, nakasuot ito ng fitted na dress na lampas tuhod na kulay itim labas ang makinis na balikat nito gayon din ang tuhod nito na pantay sa kulay ng balat. Sumunod ang isang lalaki na maingat na inaalalayan si Raimunda habang naglalakad, halos hindi mawala ang tingin ko sa kanya dahil talagang ang gwapo niya at sobrang lakas ng apil niya. Shelo, baka naman matunaw yan, nakatingin na sayo si Raimunda, bulong ni Jessa at bahagyang siniko niya ako. Doon lang ako natauhan na nasa harapan na pala namin ang dalawa, napapahiya na tinanggal ko na ang pagkakatingin ko sa lalaki. Hello, Raimunda at sayo po, teka ano po name nyo? Hi ladies, ako si Valeriano Macalintal, nice to meet you, masiglang pagpapakilala nito sabay lahad ng kamay kay Jessa. At ikaw, napakurap pa ako ng mata dahil ako na pala ang tinatanong niya. Shelo Pascual, kinakabahang pagpapakilala ko at nang abutin ko ang kamay nito, hindi ko alam pero para akong nakuryente at may kung anong libu-libong boltahe ang kumalat sa buong katawan ko. Siya ang aking asawa sa lalong madaling panahon. Napabitaw naman ako bigla sa kamay ko dahil sa may kataasan na boses ni Raimunda. Muling natigilan ako at hindi ko malaman kung saan ko ipapaling ang paningin ko. Okay, tama na yan. Alam mo Raimunda, excited na kami sa nalalapit niyong kasal, di ba, Shelo? Anyway, hindi na kami magtatagal. Gusto ko lang naman na ibigay ito ng personal sa inyo, ang invitation card, wika naman ni Raimunda. Han, wala naman tayo. No, Han, we have, okay. Nakaangat ang kilay na putol ni Raimunda sa sasabihin ni Valeriano. Ganun ba, sayang naman gusto pa naman namin kayong makakwentuhan ni Shelo. Kasi ang tagal na rin nating hindi nagkita, malungkot na turan ni Jessa. I'm sorry, pero marami pa kasi kaming aasikasuhin, next time na lang, see you on my wedding day, palam na ni Raimunda. Ngumiti na lang sa amin si Valeriano. Nakaramdam ako ng lungkot kasi hindi ko man lang silang nakausap ng matagal. Bakit ganun, parang ibang Raimunda na yung kausap natin, 3 taon lang naman ang lumipas pero parang ibang tao na siya. Mahinang salita ni Jessa na nakasunod tanaw pa rin kina Raimunda. Hindi natin alam dahil 3 taon din at marami ang pwedeng mangyari sa 3 taon na yun, sagot ko lang na nakasunod tanaw sa 2. I-take out na lang natin ang pina-order nila kasi sayang naman. Tumango naman ako kasi talagang sayang yun at isa pa binayaran na yun ni na Raimunda, matapos maipabalot ang pagkain lumabas na kami ng restaurant ni Jessa. Oy Shelo, hindi ko gusto yung tingin mo sa mapapangasawa ni Raimunda. Bakit? Ano bang ginawa ko? Maang natanong ko kahit alam ko namang kung ano ang ibig niyang sabihin. Sus, kunwari ka pa kung makatingin ka doon kay Valeriano. Nabusog ka na bigla dahil sa walang sawang titig mo, kaya tuloy si Raimunda na imbierna ata, casual lang na salita ni Jessa. Napangiti lang ako sa sinabi pero totoo naman ang sinabi ni Jessa, kasi para akong namagnet sa kakatitig kay Valeriano, kasi talagang kahit sino, empapatingin sa kanya tapos yung mata niya na pakiramdam mo matutunaw ka. Pabagsak na hiniga ko ang katawan ko sa bed, si Jessa, tulog. Gisingin na lang daw siya kapag madilim na. Umuupo lang kami ni Jessa dahil pareho kaming namamasukan bilang cashier sa isang supermarket at halos magkaedad lang kami dahil ako ay 25 years old at si Jessa naman ay 27 years old. Naisip kong kunin ang cellphone ko dahil may kung anong nagsasalita sa isip ko na SARch ang pangalan na Valeriano Macalintal sa Facebook. Habang nagtatype ako, may kung ano akong kasiyahan na nadarama. Pag-click ko ng name, nakita ko agad ang picture niya na kasama si Raimunda, medyo kumirat ang puso ko nang i-click ko ang profile pic ni Valeriano,
Titig na titig ako sa screen lalo na sa mga mata ni Valeriano na akala mo ay laging nang-aanyaya. Matapos yun, naisipan kong i-add kaso naka-private siya kaya naman nadismaya ako. Naisip ko i-massage, kaso bigla akong kinabahan dahil baka si Raimunda ang makabasa. Pero ewan ko ba, talagang may kung anong puwersa ang nagtutulak sa akin na gawin ko na yun kaya ini-add ko siya sa messenger. Nanginginig ang daliri ko habang nagtatype ako ng sasabihin. Hi, Valeriano Macalental, it's me Shelo, kaibigan ni Raimunda, hope na maalala mo ako. Pakiramdam ko sa sabog na ang dibdib ko sa kaba dahil sa pag-send at napapikit ako at nagulat na lang ako sa pagdilat ko nagtatype si Valeriano. Oo, kilala kita, hello, Shelo, lumawak ang pagkakangiti ko dahil sa reply niya at mabilis na nag-reply ako agad. Salamat, hindi kasi kita maad kaya napagpasyahan ko na i-massage kita. Okay lang ba? Hindi ba ako nakakaistorbo sa'yo? Nope, don't worry, naka-private ako kaya wala talagang pwedeng mag-add sa akin. Alam mo naman ang kaibigan niyo takot maaga ako sa kanya, hahaha. Hahaha. Kasi naman ang gwapo mo at talaga namang perfect muna, kahit naman siguro ako, no? Gamaan ang pakiramdam ko sa palitan namin ng convo ni Valeriano at para bang ang tagal na naming magkausap. Yap, pero wala naman siyang dapat ikabahala dahil siya lang ang babae ko. Nalungkot ako bigla at parang kinurot ang puso ko dahil sa sagot niya. Hahaha. Oo naman, basta huwag mo siyang lulakoan kung hindi kami na kaibigan niya ang makakalaban mo. I promise na hindi ko yan gagawin, mahal na mahal ko ang kaibigan niyo kaya nga niyaya ko na siya ng kasal. Hindi ko na magawang mag-type kasi ang sakit na ng puso ko. Shelo, come on. Bakit ba sinasaktan mo lang sarili mo? Tigilan mo na dahil may nagmamahal na sa kanya. Saway ng isipan ko sa sarili ko. Hoy, nandyan ka pa ba? Yes. Sorry, sige inaantok ako. Salamat pala sa time, next na lang ulit, see you. Ayoko pa sanang tapusin ang usapan namin kaso parang hindi ko na kaya, kailangan ko munang kalmeyan ang puso ko. Oh, okay. Rest ka na at salamat rin sa pag-message, Shelo. Nice to meet you again. Ini-off ko na ang data ko matapos kong mabasa ang huling message niya. Kinaikit ko ang mata ko at pilit na iwinawaglit sa isipan ang nadarama ko ngayon at mukha ni Valeriano. Sa paglipas ng ilang araw na lagi ko siyang nakakausap, mas lalo akong nalulungkot dahil nalalapit na ang kasal nila. Pero ang nararamdaman ko mas lalong lumalim at hindi ko alam kung paano ito pipigilan. Maaaring hibang na ako dahil sa mahal ko na agad siya kahit sa sandali ko pa lang siyang nakilala at nakausap sa chat. Ano ba ang gagawin ko, kung ito na talaga ang nararamdaman ko? Sana nga hindi totoo ang nararamdaman ko sa kanya. Habang busy si Valeriano sa loob ng opisina niya dahil sa sandamakmak na papel ang nakatambak sa ibabaw ng lamesa niya, biglang bumukas ang pinto at iniluwan nito ang napakagandang mapapangasawa ko na si Raimunda. Han, bakit narito ka? Masayang bulalas ko at tatayo na sana ako upang lapitan siya. Ngunit mabilis na itong lumapit sa akin at kumandang sa hita ko, napangiti na lang ako. I miss you, Han, malambing na wika nito at mabilis na hinalikan ako sa lobby na tinugon ko naman. Lumalim ang halik na yun at naglulumikot ang kamay ni Raimunda sa malapad na balikat ko. Han, natatawa kong sambit dahil ayaw niyang paawat sa paghalik sa akin. Ayaw mo ba? Malungkot na sambit nito, no? I mean gustong-gusto ko. Huwag mong sabihin yan. Okay, I love you. Nakangiting bigkas ko at dinampian ko ulit siya ng halik sa lobby at niyakap. But I want you, Han, mahinang bulong nito sa punong tenga ko. Han, nangako ako na sa babaeng pakakasalan ko na, hindi ko muna siya gagalawin, dahil gusto ko sa mismong araw ng honeymoon natin yun gagawin, paliwanag ko at muli ko siyang hinalikan. Ngumuso naman siya na kinatuwa ko dahil naiinis na naman siya. Importante pa ba yun? Yung iba nga buntis na bago sila ikasal, nakasimangot na salita niya. Han, importante ka sa akin at alam mong nagbago na ako dahil sa gusto ko nang magseryoso sa babae. At ikaw yun, okay, masu yung paliwanag ko at niyakap siya dahil nakasimangot. Fine, I'll go na lang, may pupuntahan pa ako,
Napamaang naman ako dahil sa sinabi niya at diretso siyang lumabas ng pinto. Napahawak na lang ako sa sentido ko dahil sa alam kong masama ang loob ni Raymunda sa akin, napabuntong hininga na lang ako at nawalan ako ng ganang magtrabaho. Mabilis na tumayo ako at balak kong habulin, ngunit nakarating na ako sa ground floor walang Raymunda akong nakita. Kinapa ko agad sa bulsa ko ang cellphone ko at tinawagan ko agad ang number niya. Ilang ulit kong tinatawagan ang number ngunit hindi ito nagri-ring. Naaasar na mabilis akong tumakbo papunta sa parking area upang sundan siya. Dito sa loob ng bar ako napadpad dahil inabot na akong 10 oras ng gabi sa paghahanap. Nakakailang basong alak na ako dahil sa pag-iisip dahil ngayon lang ito nangyari. Kung saan-saan ko hinanap si Raymunda pero hindi ko nakita. Hindi rin matawagan ang number niya kaya naman napapamura na ako. Mga kaibigan niya wala ring alam kung nasaan na siya. Muli kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan ko ulit ang number. Ganun pa rin, halos gusto ko nang ibato ang cellphone ko nang biglang tumunog ang messenger ko. Nabuhayan naman ako ng loob nang mabasa ko ang message ni Shelo, dahil baka siya alam niya kung saan nagpupunta ang kaibigan nila. Shelo, hingin ko ang phone number mo. ASAP. Mabilis naman siyang nag-reply kaya natuwa ako. Tinawagan ko agad ang numero na binigay niya at nag-ring naman ito. Hello, Shelo, pasensya ka na kung nakaistorbo ako sa'yo. But, I need to know kung saan pa pwedeng pumunta si Raymunda. Walang problema, pero teka, bakit, anong nangyari? Hindi ko kasi makita si Raymunda, wala naman kaming pinag-awayan. Kanina ko pa kasi siya hinahanap at sumasakit na ang ulo ko dahil hindi ko siya makita. Okay, teka iisipin ko muna kasi matagal na rin kaming hindi nagkakasama ni Raymunda, pero mag-iisip ako sandali lang, ha? Okay, sagot ko lang at hindi mapakali ang kamay ko sa lamesa. Shelo, sa lola niya nagpunta ka na ba? O kaya doon sa kaibigan niyang si Eva? Pilit na iniisip ko naman ang sinabi ni Shelo, sa lola niya, nagpunta na ako pero wala siya doon. Pero yung sinabi niya na si Eva, parang hindi siya pamilyar sa akin. Hey, Shelo, pwede mo ba akong samahan doon sa sinasabi mo na Eva? Huwag kang mag-aalala ihahatid kita pa uwi. Nasaan ka na, Raymunda? Oo, okay lang. Sige, nasaan ka ba ngayon at pupuntahan kita, Valeriano? Sinabi ko kung nasaan ako at hindi naman pala siya ganun kalayo dito sa bar kung saan ako umiinom. Sakay ng kotse ko tahimik kami sa biyahe at gulong-gulo na ang isip ko dahil sa kakaisip kung saan ko hahanapin ang girlfriend. Makikita mo rin siya, alam mo yung babae na yun, gala talaga siya, natatawang basag na salita ni Shelo. Nilinggan ko lang siya at tahimik na ibinalik sa daan ang aking atensyon. Han, where are you now? Kasalanan ko ito, sana pinagbigyan ko siya, hindi niya lang alam kung gaano ako nagtitimpi sa tuwing didikit siya sa akin. Nagbago na ako at gusto ko nang galangin ang mga babae lalo na sa minamahal ko. I'm sorry, Han. Nakarating kami sa sinasabi niyang Eva pero wala rin doon si Raymunda, malungkot na sumakay kaming muli sa kotse. Shelo, pwede mo ba akong samahan kahit sandali, ha? Oo naman. Wala naman akong pasok sa trabaho bukas. Tumango lang ako at ibinalik ko sa bar kung saan ako umiinom kanina dahil hindi pa rin ako nakakabayad doon dahil sa bigla akong umalis. Kasalanan ko kung bakit hinahanap ko ang kaibigan mo ngayon. Bakit? Ano ba ang nangyari pero maiintindihan ko kung hindi mo sasabihin. At isa pa malay mo bukas nandyan na siya ulit. Sana nga dahil hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may mangyaring masama sa kanya. Mahal na mahal ko ang kaibigan nyo at dahil sa kanya nagbago ako. Huwag ka munang mag-isip ng ganyan, Valeriano, malay mo naman nagtampo lang yun basta magtiwala ka lang. Bukas nandyan na yun, mahal ka nun kaya hindi ka matitiis ng mapapangasawa mo. Pilit na ngumiti lang ako sa sinabi ni Shelo sa akin pero sa loob ko sinisisi ko sarili ko. Dahil maliit na bagay lang yung gusto ni Raymunda pero hindi ko ibinigay, ilang beses nang muntika nang may mangyari sa amin, ako lang ang umaayaw talaga. Lumipas ang oras at nakaramdam na ako ng hilo at manhid na ang katawan ko dahil sa dami ng alak na nainom ko simula pa kanina. Valeriano, halika na umuwi ka na, lasing ka na, kaso, paano ka niyan uuwi, lasing na lasing ka na hindi ka niyan makakapag-drive.
Naririnig kong salita ni Shelo pero hindi ko na magawang sumagot at medyo nanlalabo na ang paningin ko sa paligid. Sandali, iwan na lang natin ang kotse mo. Ipapaalam ko sa tao ng bar na ito, tapos ihahatid kita, isasakay na lang kita sa taxi. Teka, saan ba bahay ang mo? Tumatawang sinabi ko kay Shelo kung saan ako nakatira, at hindi ko na matandaan kung ano ang sumunod na nangyari sa paghatid sa akin ni Shelo sa condo unit ko. Nakarating kami ng maayos sa condo unit ni Valeriano, kahit nahirapan ako dahil malaking tao siya hindi ko yun ininda dahil sa masaya ako dahil nakatulong ako kahit paano sa kanya. Nagpatulong na lang ako sa mga attendant upang tulungan ako na itapat sa fingerprint ang daliri ni Valeriano, dahil ito pala ang pinakasusi upang makapasok sa loob. Habang payapa siyang nakahiga sa malambot na kama, malaya kong napagmasdan ang kanyang mukha, at wala talaga akong maiipintas dahil napaka-perpekto ng mukha niya, simula sa ilong na napakatanggos at makinis na mukha, gayon din ang labi na hindi gaano kanipisan ngunit mamula-mula, at ang kilay na medyo may kakapalan na bumagay naman sa kanya. Han, nasaan ka na ba? I miss you. Mahinang sambit nito habang nakapikit, lumapit naman ako ng kaunti at magaan na hinimas ko ang buhok niya ng ilang ulit. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari, dahil bigla na lang niyang hinawakan ang kamay ko at dinala sa lobby niya. Balak ko na sanang hatakin pero paulit-ulit na hinahalik-halikan nito ang ibabaw ng kamay ko. I love you, Han, mahinang sambit nito kahit nakapikit. Hindi ko alam pero pakiramdam ko sa akin niya sinabi yun, at ang halik na nagdulot ng ilang libong kuryente sa buong katawan ko. Akala ko tapos na ang halik na yun pero muntikan na akong mapasigaw ng hatakin ako nito. Patagilid akong napahiga kaya naman magkaharap ang mga aming mukha, nanlaki naman ang mata ko ng damil at ang mata niyang malamlam at titig na titig sa akin, hanggang sa unti-unting lumalapit ang mukha niya at nalalanghap ko na ng husto ang hininga niya. Valeriano, sandali salita ko pero ganun na lang ang pamimulog ng mata ko nang sakupin nito ang labi ko. Hindi ako makagalaw at hinayaan ko lang siya, sa isip ko nagsusumigaw na mali yun pero ang puso ko naman. Hindi ko na alam kung paano at kung ano ang gagawin ko para pigilan, dahil ako ay dalang-dala sa halik na ngayon ko lang naramdaman, nagpadala na ako sa init at sarap na naramdaman ko, nakalimutan ko na ang lahat. Langia ka, anong ginawa niyo, at ikaw na babae ka, kaibigan kita, Shelo. Nagulantang ako at biglang napabangon dahil sa matinis na boses na narinig ko, hinatak ko ang kumot dahil sa hubad ang aking katawan. Puno ng hinanakit na tiningnan ako ni Raimunda, napayuko ako dahil sa kahihiyan, pero may bahagi ng puso ko na natuwa at yun ang hindi ko alam. Han, please, let me explain. Explain what? Valeriano, 1 week na lang at ikakasal na tayo, bakit mo ito nagawa sa akin? At kaya pala ayaw mo makipag one-on-one sa akin dahil iba ang type mo, yang badoy na babae na yan, ha? Nanggagalaiting salita ni Raimunda. Ano? Wala ka man lang sasabihin na malandi ka, ha? Ano ba ang ginawa ko sa iyo at nagawa mo sa akin ito, Shelo? Ha? Muling bilang ni Rosemary sa akin. Sa ibang direksyon ako nakatingin at nakita ko ang mukha ni Valeriano na gulong-gulo ngayon, hanggang sa maramdaman ko ang pagsabunot niya sa akin kasabay ng paulit-ulit na pananampal, hinayaan ko lang siya kahit inaawat na siya ni Valeriano. Han, pag-usapan na muna natin ito. Kalmadong awat ni Valeriano kay Raimunda. I love you so much, Valeriano, bakit mo ito nagawa? Nang hihinang salita ni Raimunda at napaupo sa sahig habang nag-iiyak. Han, I'm sorry, I was drunk and Anong kaguluhan ito? Hindi na natapos ni Valeriano ang sasabihin niya, ako naman ay napaangat ng mukha dahil sa dumadugundong na boses ng isang lalaki. At kasama ang isang may katandaan ng babae, gulat na gulat ang rumahistro sa magandang mukha nito. Tanging na wika ni Valeriano at tumayo naman si Raimunda. Ano ba itong ginawa mo, Valeriano? Nagpalipat-lipat ang paningin ng papa ni Valeriano sa amin at huminto ang mata nito sa akin, naramdaman ko ang mahapding mukha at masasakit na anit, at buhok ko na gulong-gulo. Hiha, ayusin mo muna ang sarili mo at mag-uusap tayo. Natigilan ako dahil sa sinabi nito kaya nakaramdam ako ng kaba. At ikaw naman, bilang nito kay Valeriano na natahimik lang bigla.
Banirahan ng suntok si Valeriano ng kanyang ama na halos ikatambo nito. Para saan ang suntok na yun, reklamong sagot ni Valeriano habang hawak ang panga na tinamaan. Magbihis ka na at baka hindi lang yan ang magawa ko sayo, nagtitimpi ang boses na sagot ng ama nito. Pa, tama na yan, awat naman ng mama ni Valeriano. Naglabasan ang mga magulang ni Valeriano dito sa kwarto at kasama si Raimunda. Hindi ko alam kung ano ang reason mo. Wala akong naitandaan na ginalaw kita, for God's sake, Shelo. Ano ang naisipan mo at ginawa mo ito? Gigil na bigkas ni Valeriano habang nagbibihis at nagdadabog na lumabas. Ngunit hindi na ako nagsalita dahil inumpisahan ko ng damputin ang mga damit na nahubad at nagkalat sa sahig. Ang desisyon ko yang babae na yan ang pakakasalan mo, nagkakaintindihan ba tayo, Valeriano? Dad, si Raimunda ang pakakasalan ko at hindi ang babaeng yan. Pa, hindi naman pwede yan, nakatakda na ang kasal ng anak mo. Yang gago mong anak ang pagsabihan mo, paano kung mabuntis niya yan? Hindi ko pinalaki ang mga anak ko, at lalo namang gumalaw ng babae na hindi naman para sayo. Tito, no, mahal na mahal ko si Valeriano, hindi ko kayang mawala siya sa akin. Umiiyak na salita ni Raimunda. I'm sorry, hiha, pero ito ang tama dahil mas mahirap na dahil sa nangyari na ito, seryosong wika pa ng ama ni Valeriano. Natahimik ang lahat at tanging ang hagulgol lang ni Raimunda ang naririnig namin, nakita ko naman ang galit sa mukha ni Valeriano habang nakatingin sa sahig. Ngayon, Shelo, masaya ka ba? Galit na sambit ni Raimunda sa akin at tiningnan niya ako ng masama. Yumuko na lang ulit ako dahil sa hindi ito ang inaasahan ko. Pero bakit parang natuwa ang puso ko na kami ang ikakasal ni Valeriano? Nababaliw na talaga ako, God. Lumipas ang 2 linggo at naganap ang kasal sa simbahan, ngunit halatang hindi pinaghandaan dahil simple lang kasalan na yun at ito ang gusto ni Valeriano, ayaw niya raw malaman ng lahat na iba ang kanyang pinakasalan. Ang sakit lang nung sinabi ng pari na pwede mo nang halikan ang bride mo, hindi niya ginawa. Nasaktan ako pero tinanggap ko dahil kasalanan ko naman, pero dahil nangyari na ito paninindigan ko ang pagiging Mrs. McAlentolm. Pagdating namin sa regalo ng ama ni Valeriano na bahay namin, nagpunta agad sa kitchen si Valeriano, ako naman, nakatayo lamang malapit sa pinto dahil hindi ko alam kung ano ang unang gagawin ko. Come on, mag-celebrate tayo dahil nagtagumpay ka, mapang insultong malakas na salita ni Valeriano. Napansin ko ang 2 kamay niya na may hawak na alak at isang maliit na baso. Pero hindi ako umiinom, Valeriano, sagot ko kahit nalungkot ako dahil sa pang-iinsulto niya sa akin. Pero totoo naman, kahit hindi ko binalak, nagkatotoo ang gusto ko. Ikuha mo ako ng ice tube doon, bilasan mo lang at maupo ka na dito. Nagmamadaling sumunod naman ako at kumuha ng ice tube. Mabilis na nakuha ko naman at binigay sa kanya. Umupo ka dito at samahan mo akong uminom, Mrs. McAlentol. Nalanghap ko ang amoy alak nitong hininga, ibig sabihin bago kami ikasal uminom na siya. Hindi ko naman naamoy dahil hindi naman niya ako hinalikan sa simbahan. Ano pa ang tinuntunga-tunga mo dyan? Salinan mo na ng alak yang baso. Lalasingan mo ba ako agad? Bakit? May balak ka na naman ba sa akin? Nakakalokong salita nito na may halong pang-iinsulto. Kung gusto mong magtagal dito, sundin mo lang lahat ng gusto ko. Kinabahan at may halong katanungan ang nasa isip ko ngayon.